Hello everyone. So ang topic na to karon kay about sa control structures. So una, ang objectives ani kay discuss the three basic programming structures, distinguish linear structure from relational structure, distinguish relational structure from loop structure, discuss relational operators, explain nested relational structure o differentiate between controlled loop and infinite loop. So, naatay three basic structures. Mao ni ang linear structure, relational structure, o loop structure. So, ang kaning tulo ka basic structure mao ni ang pundasyon sa flowchart o programming language. Ug usually gina-combine jud ni kadalasan ang tulo para makahimog complex na program. So, unsa day ang linear structure? Linear structure is a sequential execution of processing statements and can stand independently but often requires support from relational and loop structures. So, basically, ang linear structure kay nagpakita og sequence or steps nga straightforward lang ang iyahang flow. Dili siya mo branch or dili sab siya magbalik-balik. So, naatay example sa linear structure. Kani daw mag-enter ta og duha ka number tapos atong i-display ang ilahang sum. So unang-una ato sang i-define ang variables. So natay variable nga a ug b mao na ang container sa duha ka number ug ang s mao na ang container sa sum nila. Then karon na naman tay container sa mga values, so atong i-input ang duha ka number sa a ug sa b. After ma-input ang duha ka values, ma-compute na ang ilahang sum. Then pag makita na ang sum, i-display na ang result sa container nga S. So ang kani nga pamaagi nag-demonstrate ni siya og straightforward nga flow kay nagsugod ka sa pag-define sa mga variables hantod sa nag-input ka, then gi-compute day nimo ang sum tapos gi-display day ang result. So ang kaning linear structure nga example isa ra ang gipakita nga process. What if ikadahoon og process ang input? So natay gitawag nga linear recursive steps. So kani nga structure pwede nimo balikon ang steps. So base aning sa picture nga after na human na og compute ang sum, gibalik na pud og input ang value sa A ug B, then nag-compute na pud sa sum. So gibalik na niya ang process pero isa ra gihapon ang iyang flow. Kaso lang kung ingani nga paraan ang imuhang gamiton kay mutaas pa na siya maayo kung daghan kag kailangan i-process. So mao nang naatay linear in relation to loop structure. So diri, repeating steps in a linear structure is impractical for large datasets. So mao to kung giingon kung daghan pa ang i-process, mutaas pa na siya maayo. So loop structures are more efficient for repetitive tasks. So, mas efficient pa gamiton kung loop structure kay pag mahuman na og execute tong mga steps, pwede ra siya mobalik sa previous nga steps kay para di na siya mahimong redundant. So, naatay example diri sa picture. So, diri after ma-display ang sum, ang arrow niya kay na redirect siya padulong sa pag-input sa value sa A o B. So, ang flow niya, instead nga mahuman na, nibalik na pud siya, tapos magbalik-balik na siya. Mao na nang gitawag nga loop. Then, relational structure. It uses a diamond symbol to indicate conditional paths. It evaluates logical comparisons and branches based on true or false outcomes. So, ang kaning relational structure, diri nga part na ay mga decision unya ang flow niya kay nagdepende sa result ato na decision. So, naatay mga relational operators nga gigamit sa pagkumpara og values. Mao ni ang greater than or equal to, less than or not equal to. So, naatay example diri nga mag-enter ta og duha ka number unya i-determine kung asa ang mas dako og value tapos i-display ang mas dako nga value. So, base sa picture, giuna og define ang container sa A ug B tapos ang sunod kay mag-enter og value sa A ug B. Tapos sa kanang diamond nga segment naanay decision. Mao na nang gi-compare ang value sa A ug B gamit ang greater than na operator. Tapos ang condition niya kay mas dako ba ang A kaysa sa B. Kung true siya, then i-display ang A. Pero kung false siya, then i-display ang B.
Pag human na og display sa result, dira na nag-end ang algorithm. So, naapod tay gitawag na nested relational structure. Ang kani kay pareha ra gyapon atong relational structure pero mas complex kay kintahay ang resulta sa niaging decision kay naa na po'y decision. So, para mas masabtan na tay example diri. So, diri sa unang segment na diamond, naay kondisyon kung mas dako ba ang A kaysa sa B. If true siya, then i-display ang A, pero kung false siya, moagi na pud siya condition kung mas dako ba ang B kaysa sa A. Kung true siya, then i-display na ang B. Pero kung false siya, nagpasabot-an na nga equal ilang value kay wala may mas dako sa ilaha. So pag masatisfy na to nga mga condition, mag-end na dayon ang algorithm. So, diri na punta sa loop structure. So, a loop structure repeats a set of instructions until a condition is met. So, it must have a control mechanism to terminate. So, ang loop structure nagbalik-balik ra na og instructions hantod sa maabot na niya ang isa ka condition para mahuman ang process or para mopadayon sa flow sa algorithm. So, ang loop structure, kailangan ni siya kung naay mga repetitive task nga kailangan nimo balik-balikon. Kay para dili na mas mutaas ang imuhang gi-construct, nya dili na siya redundant. So, naatay example diri So, diri sa example naatay statement 1 ug statement 2. Tapos diri sa diamond nga segment, gi-test to siya. Kung positive ang result, mobalik na po siya sa statement 1 ug 2. Tapos, magbalik-balik na siya hantod sa negative na ang result ug mopadayon na siya sa statement 3. So, ang loop structure na siya gitawag na infinite loop. A loop that repeats indefinitely without termination, caused by missing exit conditions and can cause the program to hang or crash. Infinite loops are a common error in programming and must be avoided. So ang kani mahitabo ni siya kung ang steps niya kay magbalik-balik ra jud unya walay katapusan kay tungod wala siya condition para mahuman unya ingon sab na ang infinite loop makahang siya sa program or like mag-crash siya. So ang example ani kay katong gaina nga example nga after pag-display sa sum sa duha ka value, mobalik na sab siya sa pag-input sa value sa A ug sa B. Tapos magpadayon na pud ang process niya hantod magbalik-balik unya dili na ni siya mag-end kay wala may condition para ma-end ang loop. So napud tay gitawag nga controlled loop. It is a loop with definite exit condition and it uses relational structures to control repetition. So ang kani kabaliktaran ni siya sa infinite loop. Kay kani naa ni siya condition para ma-stop ang loop or mapadayon ang flow sa algorithm. So naatay example diri sa picture. So diri nag-set siya og value sa A na kung mag-enter ang user og 777 kay mag-end ang algorithm regardless na ang value sa B. So kung kintahay ang gi-enter na value kay dili 777, then mopadayon siya og compute sa sum sa duha ka values. Tapos i-display dayon ang value sa sum unya magbalik-balik ra ni siya unless kung ang ma-input na sa value sa A kay 777, dira na mag-end ang algorithm. Then the importance of relational structures in loops. Relational structures control loop termination. Without relational structures, loops can become infinite. Relational structures are crucial for ensuring that loops function correctly and terminate when needed. So, kailangan jud ang relational structure kung naay loop. Kay kung wala man, mahimo na nig infinite. Unya, dapat siya likayan ang kaning infinite nga loop kay para mo function og tama ang loop. So, in summary, ang control structure kay ang paraan sa pagbuo sa imong algorithm unya mao ni ang foundation na nahimong basehan sa paghimog pseudocode o flowchart. So naay tulo ka structure, ang linear structure which is straightforward lang ang flow niya.
O relational structure which is naa siya'y condition nga mag-branch out siya kay nagdepende ang flow sa imong algorithm base sa result sa imong desisyon. Ug lastly, ang loop structure which is ang flow niya kay magbalik-balik lang.